ang gagawin ko ngayon ay how I contour. Siguro pwede na doon sa mga beginners kasi actually, hindi naman ako makeup artist. I'm just sharing itong method na gagawin ko. It works for me. I will be using itong City Color Contour Effects from Makeup Hub. This is available sa kanilang website. Ilalagay ko yung link as usual sa description box. I'm not sure if this is available sa mall, pero definitely online available siya. As you can see here, tatlo yung pan. Meron tayong pang contour, meron pang bronze, and highlight. So lahat to, it's matte. So, it's perfect for contouring kung yun ang kailangan nyo. Usually, ina-apply ko yung contour before ako mag-blush on and after kong mag-setting powder. So, let's start. Bilugan ng aking mukha ngayon. Sakto pang contour. Kailangan mag-contour. Using my contour brush from Real Techniques by Samantha Chapman. I will be using, ito syempre yung contour. Konti lang. Mas madaling remedyohan yung pakonti-konti lang, yung kulang kesa sa sobra. Pag sobra, mahirap na siyang burahin, mahirap na siyang i-blend. So what I do is suck in your cheek sa loob ng mouth para mahanap nyo kung saan yung hollow ng iyong cheeks or yung ilalim ng cheekbone. So usually, kapantay siya from the top of your ears papunta sa dulo or edge ng mouth. Magsisimula ako sa pinakataas, hindi dito sa gitna, sa taas para pa-fade siya going downwards. Pangit yung effect pag mas makapal yung dito sa baba kesa dito sa taas. Okay, so ginagawa ko, magsisimula ako dito sa pinaka malapit sa hairline and then going downwards. Like that. Saka ko ngayon siya i-blend using circular motions para hindi lang siya isang line. Ito yung side na merong contour. Dito sa kabila, wala pa. So, ito, makikita nyo na kagad yung parang nagkaroon ng shadow, nagkaroon ng shape, ng dimension yung face, mukha siyang structured or chiseled. Ako mas preferred ko yung merong contour talaga sa face, lalo na kung bilugan yung mukha. And then, after that, naglalagay din ako from here. Alam niyo yung 3, number 3, pag ganyan, tapos pag ganito. Importante rin sa akin dito, under the jaw, kasi the double chin ako, kaya kuha tayo ulit ng powder, contour powder here. And then tap yung excess. Importante yun para hindi siya sumobra. And then I will start lagi sa dito sa tuktok. And then as close as possible sa hairline para hindi masagwang tignan. Tapos dito na rin sa temples. Tapos i-connect mo siya actually. And then going downwards. Dito sa area na to. Dito sa palette, meron na siyang guide if you wanna follow it, pero hindi ko siya sinusundan lahat kasi syempre depende rin kasi sa shape ng face, tsaka kung ano yung sanay ako at tsaka yung sa tingin kong mas okay para sa face ko, yun yung ginagawa ko. Okay, isang side lang muna yung ginawa ko para makita niyo yung comparison, kung ano yung mas okay, kung yung merong yung may contour or yung wala. Diba mas maganda yung structure, mas maganda yung effect dito sa side na to. That's one reason kung bakit gusto kong mag-contour at napakaganda niya talaga sa picture. Let's continue with bronzing. Yung pagbo-bronze naman here, actually ito hinahalo ko kasi to sa blush on. So, what I do is, pwede ko na gamitin yung same brush, pero nililinis ko muna para hindi siya maging overwhelming kasi light lang yung bronze. Okay. So, kuha lang ako ng konti, and then ilalagay ko siya sa ibabaw na part. Sa ibabaw lang nung contour, yung kinontour ko na area. Para siyang transition color papunta dun sa blush on na gagamitin ko. Or para rin siyang pang blend.
So, konti lang. Actually, hindi ko naman kailangan ng marami. Then, dito din. Pang blend lang siya. Sa noo, okay lang din. Para hindi magmukhang flat. Para bumalik yung color ng face. Parang ano ba, sun-kissed look lang siya. Sa nose naman, pwede kayong gumamit ng brush kung gusto nyo. Pero sa akin, mas preferred kung gumagamit lang ng fingers kasi mas sanay ako doon. Tsaka mas madaling saktuhin yung pag-apply. Dadab ko lang yung aking ring finger, connecting dots. Yun yung ginagawa ko para hindi siya masobrahan. And then, i-blend ko na siya mula sa dulo ng kilay, here, going downwards. Straight line lang. There. Ayan. Parang meron na siyang shadow. So, parang umangat na yun nandito sa gitnang part ng nose, diba? Umangat na yung nose bridge. Next naman is highlighting. Lalagay ko siya sa dito. Ito yung mga importanteng part na hina-highlight ko is yung under the eyebrows. Of course, dito sa nose bridge. Para umangat siya lalo. Hindi ko alam kung anong tawag dito pero I think it's called fan brush. Basta yung brush na mukhang walis tambo. Kukuha lang ako ng konti and then tap. And then ilalagay ko siya ngayon dito sa taas ng kilay sa gitna ng noo. Cupid's bow. Kahit finger ko na lang gagamitin ko. Pampaganda lang yan ng lips para ma-emphasize yung shape. Kung gusto niyo maglagay dito, pwede din. Kung gusto niyo ma-emphasize yung chin. Tapos, dito sa area na to. Hanggang dito lang. Hindi ako lumalagpas hanggang dito. So, here, hanggang dito lang. Okay? So, ito na yung finished product ng right side of my face. I-compare natin with the other side. Okay, so moving on, tatapusin ko na yung other side. Pero, mabilisan na lang to. Okay? Blush on naman, since yun yung pinaka-last na ginagawa ko. Remember yung contour, and then yung bronze, and then blush on. Lightly, hanggang dito sa taas. Lagi niyong tatandaan na mas madali yung konti kesa sa sobra. Sana nagustuhan niyo itong video na to, and if you did, please give it a thumbs up. If you have questions and suggestions, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next video. Bye!